So, ayun guys, welcome sa ating channel. Ako si Kajosh TV Official. Samahan nyo muna ako sa video ito. Meron lang tayong gugunitain. Is lang pala ng panahon, no? Dati nangarap lang akong maging content creator. Pangarap pa rin naman hanggang ngayon na sana mag-succeed ang ating paggawa ng content. March 12, 2022 nang simulan ko ang paglikha ng content sa YouTube. Una, nangangapa pa ako. Pero ngayon, habang tumatagal, duwan ko ang mga bagay na dapat kong gawin at salang-alang gawa ng content. Mahirap na masarap siya. Mahirap. Ikaw mismo yung gagawa. Ikaw yung mag-i-edit, ikaw yung magko-conceptualize ng content na gusto mong gawin. Alam nyo, kung pwede nga lang ako gumala kung saan, siguro mas na-explore ko pa yung paggawa ng sa YouTube. Wala eh. Andito lang tayo sa loob ng sa loob ng aking munting palasyo. Naisip ko, ano pa kayang pwede nating content pwede nating gawin maliban sa karaniwang kong ginagawa, yung pag-unbox. May mga times na gusto ko nang sumuko, pero ang ibaba sa akin yung dedikasyon ko na mapagtagumpayan ang pagsubok sa paggawa ng content. Oo, mahirap siya, pero at the same time masaya ako at nag-enjoy ako. Okay lang kung walang manood or walang ganong nanonood. Basta ang importante sa akin, ginagawa ko yung best ko sa bawat content na pinoproduce ko. At sinisigurado ko na yung bawat content na ipoproduce ko is talagang hindi siya mapapabilang sa fake. Gumagawa ako ng karaniwang content sa pamamagitan ng pag-unbox kung saan bawat produkto na aking binibili ay aking binibidyohan at binibigyan ng rate. For example, yung mga action figure natin, maraming beses akong bumili ng action figure, pero minsan nakakakuha ako ng mga yung total reject, yung talagang madaling masira, isang bagsak mo lang sira na. Meron namang iba na nakakabili ako ngunit nagagasgasan siya. Kaya simula noon, inaral ko talaga yung bawat produkto na bibilin ko. Kumbaga, bago ako bumili ng isang produkto mula sa shop o sa online shop, sinisigurado kong di kalidad at magtatagal masira ito. O maiingatan ko talaga ng gusto. Naalala niyo dati bumili ako ng earphones para sana sa paggawa natin ng cover. Subalit sa kasamaang palad, nasira lang yung binili kong earphones. Kaya simula nun, hindi na ako bumili ng mga earphones. Binibigyan din ko yung paggawa ng mga content, unbox o pag-unbox ng mga items. Hindi ko naman sila intentionally na promote. Nasa sa inyo pa rin kung gusto nyo rin pumili. Ang sa akin lang, yung kayo ng palala sa mga items na bibili natin sa online, kasi hindi naman lahat yun is talagang nasa quality state. Yung iba doon is para lang kumita yung yung nagbibenta. Kaya simula noon, kapag bumibili ako ng items, sinisigurado kong gandang kalidad ang items na bibili natin.
mahirap naman kung ikukompromiso natin yung mga items na bibilin natin, lalo na kung pagdating sa kalusugan natin, di ba? Kaya medyo maingat ako sa pagbili ng product, kasi karamihan dyan is hindi naman talaga epektibo o depektibo naman talaga. Gumagawa rin ako ng A Day in My Life paminsan-minsan. Alam kong hindi sapat yun, gawa ng A Day in My Life. Sino nga ba naman na magkaka-interest sa buhay ko, di ba? Sino nga naman bang sunod sa yapak ko? Isa lang naman akong simple na nangangarap na balang araw ay mapagtagumpayan din ang paggawa ng content. Gumagawa rin ako ng advice tungkol sa life, sa mga buhay-buhay, sa buhay pag-ibig. Pero alam ko, o pakiramdam ko, hindi ako fit para doon, kaya nag-iisip ako ng mga bagong content na pwede natin gawin na hindi makakompromiso ang ating kalusugan. Ayokong tumulad sa iba na gagawin ang lahat para lang sa views. Ako yung tipo ng tao na mas gugustuhin kong maghintay na mapansin ako kaysa yung gumawa ako ng mga magic tricks para paniwalain lang yung mga tao sa hindi ka panipaniwalang pangyayari. Ako yung tipo ng tao na magtsatsaga talaga sa pinakaduluduluhan. Okay lang kung konti lang yung views. Ang mahalaga naman, masaya ka naman sa ginagawa mo at hindi mo minamadali yung proseso. Recently lang, merong isang content creator na nag-viral. Hindi dahil sa maganda yung content niya, kundi dahil sa nakompromiso yung kalusugan niya o yung sarili niya alang-alang sa views. Kagaya nga ng sabi ko, hindi madali ang paggawa ng content, lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang. Pero wag naman sana humantong sa sitwasyong pati kalusugan mo is itataya mo na alang-alang lang sa malaking views. Para sa mga aspirant content creators na gustong magsimula o gustong simulan ang paggawa ng content sa social media, hindi nyo dapat isaalang-alang ang kalusugan nyo para lang sa malaking views o malaking kita. Mas okay pa rin yung tsagain nyo talaga, magsaliksik kayo ng mga bagay na maaaring makatulong sa inyo para mapalago ninyo yung paggawa ninyo ng content, o mas mapalawak nyo pa yung kaalaman ninyo sa paggawa ng content. Kasi ika nga nila, never stop learning cause life never stop teaching. Kung di ako nagkakamali, yun ang kasabihan. Ako tutulad sa mga yon na gusto nila is mag-gain ng followers agad. Sa akin is mas okay na magtiyaga, mas okay na konti yung manood. Kompromiso ko yung kalusugan ko, hindi ba? Mas okay na ganito yung setup. Sooner or later naman, pwede naman natin i-improve yun. Maraming paraan para mapalago ang iyong kaalaman. Pero wag mo lang sanang kompromiso ang iyong sarili alang-alang sa pinaka malaking views na gusto mo makamit. Tandaan mo, di madali ang paggawa ng content. Marami kang bagay na dapat isaalang-alang. Pero ang pagtsatsaga at hindi pagsuko sa passion mo ang siyang tunay na tagumpay o ang magbibigay sa'yo ng tagumpay balang araw. Ano naman ngayon kung walang pumapansin sa'yo, kung walang nanonood sa'yo? Okay lang yan. At least masaya ka sa ginagawa mo. At least wala kang tinatapakang tao. At least wala kang na ibang tao para lang kumita. Mas maganda na yun, di ba? Mas okay na yun. Kaya sa mga gustong pumasok sa paggawa ng content creation,
Gawin nyo muna yung mga bagay na dapat nang isalang-alang. Yung kompromiso yung sarili nyong kalusugan para lang mag-gain kayo ng napakalaking views. Aanoyin nyo naman yung malaking views kung makukompromiso naman ng inyong kalusugan, di ba? Kagaya doon sa nangyari sa isang content creator na dating tricycle driver. Sinilaban niya yung kanyang sarili sa pag-aakalang yun yung paraan para mapataas yung kanyang views at subscription. Nilalagay mo lang sa alanganin yung ang iyong sarili instead na pag sumikapan mong yung pwede mong magawa, yung pwedeng makapagbigay sa'yo o makapagbabago ng buhay mo nang hindi nakukompromiso ang iyong sarili. Sa bagay, hindi natin sila masisisi kung yun ang paraan na naisip nila. Pero sana naman sa aspiring content creator na katulad ko, kailangan ihanda nyo yung sarili nyo sa mga maaari nyong maranasan. Hindi madali ang paggawa ng content. Ikaw mismo ang magdedirect, ikaw mismo ang mag-conceptualize ng content, ikaw ang gagawa ng script. Sa akin kasi hindi ako nasanay sa gumawa ng script. Kumbaga literal na ako ano yung pumasok sa utak ko, kung ano yung mabasa ko or ma-search ko. Pero bago ko gawin yun, talagang bine-verify ko na muna bago ko gawin ang isang bagay. Pero yun nga, hindi ako sanay na gumawa ng script. Kumbaga gusto ko kasi i-boost yung yung self-confidence ko. Dati kasi sobrang mahihain ko talaga. Yung tipong tahimik lang ako sa isang tabi. Pero na-realize ko, hindi pala dapat yun. Dapat in-explore ko yung sarili ko. Dapat hinanap ko kung saan ako pwedeng gumaling or kung saan ako magiging fit. So ayun nga, para sa mga aspirant content creators or sa mga gusto rin pumasok sa industriyang ito, make sure na nakahanda kayo sa mga posibleng kakaharapin nyo. Dahil honestly, sa umpisa lang masaya. Pero kung passion mo naman talaga to, titiisin mo yung hirap at pagod. Sa ngayon, wala pa akong masyadong kagamitan. Kasi, yun nga, medyo hindi pa naman sapat yung ating earnings dito. Pero hindi ko naman inaalis yung posibilidad na balang araw ay makabili rin tayo ng pangmalakasang camera. Hopefully makapag-produce pa rin tayo ng mga bagong contents. Pwede kayo mag-suggest sa akin ng mga pwede natin gawing contents para naman hindi kayo naboboard. Hindi, joke lang guys. So ayun lang guys, pasensya na kung masyado tayong seryoso. Dumalo sa puntong nagpapatawa rin naman ako. Mas okay pa rin naman yung medyo well, diba? Kaysa palagi tayong seryoso. Kung gusto mo talaga magtagumpay sa isang bagay, kailangan pagtiyagaan mo nang hindi nakakompromiso ang kalusugan mo. So ayun lang guys, sana ay nakapagbigay ako sa inyo ng aspiring stories ngayong araw na to. Ginugunita ko rin yung kung saan ako nagsimulang gumawa ng content. So ito yung araw na yun, March 12, 2022 2025 na. So 3 years na akong gumagawa ng content. Kasalukuyan, meron na tayong 1,140 na video sa YouTube. Pwede nyo yung balikan yung mga moments na gumawa ako ng mga video. Marami nga akong napalagpas na opportunities sa buhay ko dahil sa paggawa ko ng content, pero wala tayong magagawa. Dito ako masaya kumbaga ito yung naging stepping stone para tuparin yung pangarap ko maging isang
kawani ng media. Sana nakakapagbigay ako sa inyo ng inspirasyon. Sana sa lahat ng sinishare ko sa inyo is bibigyan ko kayo ng inspirasyon, bibigyan ko kayo ng motivations. Ano naman akong ibang nais makapagbigay lang ng inspirasyon sa bawat tao makakapanood ng aking ginagawang video. Aaminin ko sa inyo is hindi naman ako perfecto. May mga pagkakataon talaga na may pagkakamali rin tayo nagagawa, pero kagaya na sabi ko, hindi naman tayo perfecto. Magkakamali at magkakamali tayo. So ayun guys, hopefully is patuloy nyo akong samahan, suportahan. Salamat sa mga hindi nang iiwan, salamat sa mga nananatili, salamat sa mga nananatiling nakasuporta. Sa bawat makakapanood nito, sana kung mayroon kang pangarap na gustong gawin, gawin mo sa tamang paraan. Hindi mo dapat kompromiso ang kalusugan mo. Kung napapagod ka na, pwede ka magpahinga sandali, pero ituloy mo pa rin ang iyong minimithi sa buhay. So happy anniversary, 3 years anniversary sa YouTube natin guys. So hanggang dito na lang itong video na to. Huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share sa ating YouTube channel para sa mga latest video na i-upload natin sa channel na ito. Yun lang guys, see you.